Okay, good morning once again mga kaigsuunan. Nana sa karon sa atong morning broadcast sa The Masters Community Fellowship Church and Ministries kini si Pastor Sigfred Diaz. Nga karong buntaga magkasugod ta og lain nga sermon series on money and material possessions. So gituyo ni siyang recording or rather sermon series kay parang doon na sad tay available nga sermon series on ya sa YouTube on our kay gikuha ra man ni sa atong discipleship book number 2 module 11. So actually sa atong church nag-go through na nato og mga kaduha I think for the past 10 years no. So para sa uban review na lang ni siya unya sa uban sad nga mga bag-o pa na pa sa atong book 1 wala pa ni siya na tackle. So I hope nga makahatag din nato og encouragement o guideline and it's a break also as a much more practical sermon series compared to our previous sermon series katong God's sovereignty in salvation nga medyo in terms of doctrine lawom-lawom gyud siya, but this sermon series on money and material possessions is a bit more practical. So doon ay mga practical aspects, and at the same time we'll be dealing with what the Bible says as a foundation or as a base on money, what the Bible says on money and material possessions. So maisa din siya, I'm taking this opportunity para nga doon na tayo recording, doon na tayo lantaw niya pohon the future sa atong multimedia atong media nga available on our discipleship sermon series. So ako sa ning gisugdan because sa second reason aside from maayo nga natay recording on all of our discipleship modules, at the same time ato na lang sa gamit for our morning service or sermon. Ay kaduha nga reason is because karong pandemic nisiaw sa drone ang mga scams, mga investment scams, and also mga tao sa drone daghan og problema when it comes to handling their finances, labi na kay lisod ang panginabuhi ron, lisod ang obtaining means of income. So kinahanglan ta og encouragement from God's word and guidelines with regards to how we are supposed to handle our money and our possessions. So I believe nga usa ko sa pwedeng maka discuss ani comprehensively, being a pastor at the same time being a registered financial planner and a certified securities specialist. So sa wisdom side, what say isulti sa pulong sa Ginoo, we can discuss it more comprehensively. Unya sa knowledge side sa nasa tay ni PL sa Ginoo nga kahibalo with regards ana. Okay, so before we start, shall we go to the Lord in prayer? Father, we thank you for this morning that you've given us. Salamat Lord sa imong gugma, sa imong grasya ug sa imong kaluoy. Salamat Lord sa usa na sa gayon din at makaabli kami sa imong pulong magihan mi Lord sa usa sad ka importanteng aspeto sa among pagpuyo sa among Kristohanong kinabuhi. Kalabot ning pagkupot sa among kwarta Lord og isip maayong gipialan nimo Lord ug sige hatag namo in terms of our money and our material possessions. I pray that you will bless us Lord as we continue with this new sermon series, as we start off and continue in the next few Sundays. I pray that imo ablihan ang among kasing-kasing ug hunahuna pinagi sa imong pulong magingsulti na mo Lord, o dili lang kami igo maminaw sa pulong kung dili magbuhat sa diini. Ikaw Lord ang among itagaan sa tanang duog himaya sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay, so we will start off with amo na ning incorporate actually sa among book 2 sa The Masters Community Fellowship Church and Ministries. Mao ni among gigamit nga discipleship. So part ni siya sa atong book 2. Unya ang book 2 mahuman na siya in estimated of 2 to 3 years. So nanin siya actually sa tumoy sa module 11.
So wa na ko gisunod gyud ang atong discipleship series rather og buhat as we go along, as God has placed in our hearts ug unsay maayo dapat sermon series or part sa atong recordings. So random lang ni siya nga atong gi-pick out ang mga modules unya. Later on, hopefully by God's grace, makompleto ni siya. The same time na atay morning message, samtang nag-pandemic, yeah. Same time na atay recording, unya rightly sad og kanang timing sad sa panahon karon. Okay. So we start off with muna to makita diri module 11, money and material possessions, lesson number 1A. Okay. So our key text is Proverbs chapter 24, verse number 3 and 4. Kung basahon in English, by wisdom, a house is built, and by understanding, it is established. By knowledge, the rooms are filled with all precious and pleasant riches. Okay. Sa kaalam, ang usa ka balay or panimalay natukod. Unya, sa pagsabot, kini na establishar. Pinagi sad sa kahibalo, ang mga kwarto niin na puno sa mga anindot nga og mga matahom nga katigayunan. So there are two keywords in this passage, wisdom and knowledge. Okay? Wisdom and knowledge. Now, di man tanawon sa mga commentaries ng mga theologians nga riches here o ganang the house being built is metaphorical. So dili kuno ni siya actual gyud nga pinagi sa kaalam o sa kahibalo nga ang usa ka panimalay magdato gyud ka, etc. etc. Yeah, these are proverbs. These are practical sayings, mga gitawag og mga mga panultihon nga dunay mga panultihon nga mga practical nga mga panultihon nga pwede na itong aplikar sa itong adlaw-adlaw nga kinabuhi. So, ngayong makita diri sa kaning text, wisdom is, unsa man ang wisdom? That is defined, nag definition diha in the original Hebrew, but one of the best is, it is in a nutshell, knowing what's right or ang pagkakabalo og unsa ang sakto and applying or choosing what's right. So ang paghibalo og unsay sakto unya ang pagpili og unsay sakto. Sakto nga pamaagi, sakto nga binuhatan, sakto nga application. Okay. So ningon ang verse number 3 of Proverbs 24 nga pinaagi sa kaalam or wisdom or pagkibaw og unsay sakto unya pagpili og unsay sakto ang usa ka panimalay natukod. Now, again, this may be metaphorical or dili ni siya ingon nga actual yun nga sa kabalay nga natukod, but kani siyang verse number 3 and 4 definitely agree ang mga commentators that it speaks of a life of stability, a life of anang dili nga kanang daghan og mga although nga faced man ta adlaw-adlaw na matay daghang problema nga katubang, pero sa kinabuhi nga na-establishar, nakaangkla, no? Dili ingon nga way problema pero og naay problema nga moabot nga bisag usaon pagkusog-kusog sa imong kinabuhi. Nagpabilin kang mobarog unya nagpabilin kang magpuyo sa imong kinabuhi nga malinawon tungod kay nakaangkla ni sa usa ka nindot kay nga pundasyon. So usa ka panimalay, and even if it is metaphorical ang gisulti diri, di malikayan nga naay implications or aspects when it comes to handling our money and our material possessions. So duha ka butang, and in fact in the second verse, in verse number 24, ikaduha nga butang is knowledge. Okay, so duha ka keyword, wisdom, knowing what is right and doing what's right, or choosing what is right
Ang ikaduha, verse number 4 is knowledge. So kahibalo. Kahibalo, pinaagi sa kahibalo ang mga kwarto niini, ang mga kwarto kuno na ning balaya nga usa ka representing a stable life. Puno kuno sa mga maanindot nga mga katigayunan. Okay. Puno og maanindot og mga precious and pleasant riches. Puno og abunda. Again, it could be physical abunda or metaphorical, basta nga nindot nga kinabuhi, stable nga kinabuhi. Yun ay stability. And the implications here when it comes to our handling our money and material possessions, kay kaning money and material possessions, as you will know later on, dako man kini og impact, labi na og kay part naman gini sa atong life. Dili naman gini milikayan nga mag-istorya ta about kwarta. And later on I will explain that. But again, for now, ang atong tanawon diri ang duha ka key words, which is wisdom, ang paghibaw og unsay sakto o pagpili og unsay sakto, and knowledge, okay, ang kahibalo. Now, I will expound on this a little bit kay key text man ni nato. Sa pagkupot sa atong kwarta or money and our material possessions, these two things are needed. Dunay daghang tao nga duna sila'y wisdom. Gibaw sila og unsay sakto, unya ilang gipili og unsay sakto. However, wa sila'y knowledge or kuwang sila og knowledge or kahibalo. Okay? Unya nasa ubang mga tao nga way wisdom, ang uban kibahaw og unsay sakto, pero di nila piliyon ang sakto. Ang uban sad wa sila kibahaw unsay sakto. Pero na sila'y knowledge. In other words, na sila'y technical know-how or practical know-how. Kaning duha ka butang, wisdom ug knowledge, mag-uban gyud ni sila. Di ni sila pwedeng ibuwag para nga yung Bible, ang usa ka panimalay matukod, unya ang mga kwarto niini mapuno og mga anindot nga mga katigayunan. Okay? Di gini siya pwedeng ibuwag. Nausa may example anang mga tao nga dunay wisdom pero why knowledge? Daghan kaayo, di ba? Ay daghang mga tao nga kibaw sila unsay sakto nga buhaton. Nya ilang gibuhat og unsay sakto. Pero when it comes to knowledge, when it comes to interest rates, when it comes to rule of 72, when it comes to mga practical nga butang, unsay angay buhaton, asa ibutang nga kwarta, unsay angay isud, asa ni angay isud, unsay buhaton sa inyo aning mga butang nga mga butang nga very very practical, computon etc. was laki bawo na halay kalibutan. So mag-unsa man na siya. Wa gyud poy pulos ang imong kaalam. Kay wa man kay practical nga knowledge. Na mga tao very very good intentions. Maayo ang ilang kasing-kasing. Na sila wisdom, kibaw sila sa usay sakto, mubuhat sila sa sakto. Di sila manikas, di sila mag-yatak-yatak og mga ang ilang kauban nga ang isig katao, di nila yatak-yatakan para lang nga makakwarta. Pero when it comes to knowledge, when it comes to practical know-how, kahibalo sa aning mga butanga. Para na negosyo, doon naman kay kinahanglan knowledge, unsaon na nimo, so pagpatuyok sa kwarta, etc. Ug wa ka ng butanga, para gyapon, di ba? On the other hand, ang flip side is, ang uban na ay knowledge. Kibaw ug unsay mga in and outs sa pagbuhat og negosyo or pagpangitag kwarta or whatsoever, handling money and material possessions. Ang pinaka-classic nga example nga akong mahatag ana is ang nahitabo a few months ago or in fact last year man siguro to, sa nahitabo sa usa ka lugar diri sa Cebu nga dunay nga daghang nadakpan nga mga ginikanan nga ilang gi sad to say, subok kayong palundongon ni siya nga ilang mga anak ilang gipakita sa video kaning online exploitation sa mga bata.
para sa mga foreigners. Mga malaway nga mga hulagway, video even dili lang hulagway sa mga ilang mga anak para nga matan-aw sa mga foreigner, mga minors nahitabo ni diri somewhere in Cebu. Daghan gipang dako sa mga ginikanan. Easy money. Daghan sila kwarta. Doon na sila kahibalo. Kahibalo when it comes to unsaon pagpangitag kwarta. Imagine kaning mga tawhana wala ni sila nakagraduate og college. Kaning mga tawhana ang uban high school graduate ra, ang uban gani elementarya ra. Pero maiki mo gamit og computer. Online business. Grabe ang kahibalo when it comes to unsaon pag-transact padas Western Union, unsaon pag tusok-tuslok sa computer, makitaan sa video, etc. etc. Na sila'y kahibalo. Pero what is the problem? Wa sila'y kaalam or why wisdom. Ano man? Kibaw sila kung say sakto, nga kanang ilang gibuhat sa UPDI, pero wa nila pilia og unsay sakto. So unsay nahitabo? Napriso. Daghan kay napriso. So muna ka naman nga kigsuunan sa pagpuyo natong aning kinabuhi, labi na kay Kristohanon ta, nag-ingon ta nga nagsunod ta sa atong Ginoong Hesukristo, isip mga disipulo sa atong Ginoong Hesukristo, kinahanglan nga atong sundon ug unsay gisulti siyang pulong kalabot sa atong pag-adlaw-adlaw nga pagpuyo niining kinabuhi. Mao na nga with regards to money and material possessions, kinahanglan ning duha ka butang. Kaalam ang paghibalo ug unsay sakto, ug pagpili og unsay sakto, ug kinahanglan sa ding knowledge. So muna nga kani nga sermon series, Module 11, pipila ni ka mga simana ang ato ning tukion. First, we will start off with wisdom. Okay? Kaalam. Unsay sakto ug unsay pagpili sa sakto. Mao na nga ang first lesson actually is fundamental principles according to the scriptures about money and material possessions. One of the greatest temptations we face as Christians is materialism. So daghan ni problema actually aspects ang kwarta. We are geared to think that success is measured by the abundance of our material wealth. Sahay ang atong una nga ang pag-asinso ani kalibutan na nasukod pinaagi sa kadaghanon or sa atong butang na material. The Bible has a great deal to say about our attitude towards money and possessions. Dunay daghan mga butang nagisulti ang Biblia kalabot og unsa ang atong attitude or unsay dapat atong treatment as Christians labi na kay disipulo ta ni Kristo, nisunod ta ni Kristo, unsay dapat natong buhaton when it comes to money and material possessions. How Christians should handle it. Pero sadly, subo nga palandungon, 90% of denominations offer limited or no available financial teaching or resources to their pastors or churches on the subject. So, subo nga palandungon, mga 90% sa mga denominasyon, mga grupo, walay limited ra or wala sila'y materials or wala sila'y giya nga available sa ilang mga pastors when it comes to discussing this subject. Muna mga kaigsunan nga diri sa The Masters Community Fellowship, isip ako sa mga pastors diri, maka salamat tas Ginoo nga doon na ta aning lesson, doon na ta aning sermon series, labi na kay being a financial planner and a security specialist which deals with investment, pwede din akong maistoryahan. And at the same time, as a pastor, pwede na akong matuki ang duha ka butang diri. Nga importante kayo nga nasa itong key text. And this is wisdom and knowledge. So dili lang ang kaalam akong mahisgutan diri ang unsay sakto o unsay pagpili sa sakto sumala sa pulong sa Ginoo when it comes to money and material possessions. Kung dili ang kahibalusad kay kibaw man sa tanan kay ato man ang gitunan, atong gieskwelahan, kunya atong gibuhat sa atong adlaw-adlawng kinabuhi og nanambag sa taog laing tao og unsaon pagkupot sa ilang kwarta o sa ilang material nga mga bahandi. That is the object of this series of lessons. It is to determine how God would have us deal with this matter in light of biblical principles.
So isip mga Kristohanon nagtamod mong gid pirmi ug unsay gisulti sa Biblia kalabot ni ining mga butanga. Yes, sa knowledge nga part, sa kahibalo nga part, mukuha ta og mga atong nakatunan sumala sa gawas sa secular. Pero kaning mga butanga gihatag ra sad ni sa Ginoo nga kahibalo sa mga tao nga gitudlo sa mga people like naa sa financial planning industry, investment analysis, etc. Gihatag ni kahibalo. Unya isip mga Kristohanon dapat kibaw ta aning mga butanga, dili ta mailad. Kay speaking of mga ilad-ilad, unsa may nahitabo recently, daghan kayo og mga kasimhanan nga na-involved og investment scam. Example, para itong kapa. Daghan kay pastor nga naapil ato. Daghan kayo og katong motor-motor sa Bohol. Daghan kay pastor nga naapil ato. Sa nahitabo, scam. Walay kahibalo. Okay. Mo nay subo nga palandongon. Why kahibalo? Kani siya gitagaan kog oportunidad sa Ginoo mga I think 2 years ago nga sa pipila ka mga simbahan ako ni siyang gi-invite ko nga himuon ni siya og speaker ko sa pipila ka mga simbahan sa Mindanao ug bisan nasa sa Manila maka-speak sa ko on this sermon series pero compressed lang kay di man maduka ni ato mas taas man gid siya. Pa-speak ko mga 2 to 3 hours lang on this wisdom and knowledge. So, ako na lang i-shortcut dito. And in one church in Mindanao, ako ning discuss dito. Pero subo kay palandungon despite nga ako ni siyang sulti nila dito about mga investment scams, etc. Unsa ni mo pagibaw nga investment scam din or etc. Pila ka buwan nga after ko nga nag wali dito about ini. Subo kay palandungon nga despite that nibuto ang kapang issue. Unya at the same time do na pag nahitabo dito nga ang nagsugod pag yun mga pastor nga mura-mura sa kapa. Nga lately lang I think early this year o wa ko na sayop nga ni-collapse nga investment scam. And to think nga didtong dapita bahina sa Mindanao naghatag pa ko dito og nagwali pa ko dito for 3 hours speaker pa ko dito. Murag I think 3 hours man siguro kay giputol man to murag 2 days unya 1 hour and a half. I think more than that 4 hours siguro ko dito nagwali about this, no? And I was happy to be given that privilege pero I was saddened nga nakadungog ini kay ako naman silang gi-warningan. Mo na mga kaigsunan nga hinaot pa unta nga through this sermon series, an introduction lang nitong ibuhat, nga di ta mahog og mga investment scams and schemes unya atong mahibaw-an on how we are supposed to handle our money and material possessions being Christians. Isip nga mga Kristohanon, mga nagsunod sa unsay gitudlo ni Kristo o isip mga disipulo ni Kristo. Okay. Now let's go to fundamental principles according to the scriptures on money and material possessions. So diri ta magsugod gyud sa wisdom or kaalam. What is right? Unya choosing what is right. Unsa may mga fundamental principles, mga prinsipyo nga angay nato may balaan sumala sa Biblia kalabot sa pagkupot sa atong kwarta o sa atong katigilan. The first principle, all that we have, including money and material possession, belongs to God. Tanan nga naa nato, apil na ni ang kwarta ug ang kalibutanhong bahandi, dili na ato sa Ginoo na. Okay? Doon ay daghang verses diha. Psalms chapter 50 verse number 11 and 12. Ingon ang Bible, I know all the fowls of the mountains and the wild beasts of the field are mine. Tanang mga kalanggaman, tanang mga wild mga beast na nasa field, ako na. If I were hungry, I would have tell thee, for the world is mine
and the fullness thereof. Ang tibuok kalibutan ako na, ingon ang Ginoo. Haggai chapter 2 verse number 8. The silver is mine and the gold is mine, saith the Lord of hosts. Daghan sa mga pastor ani nga nangaut og gold treasure ko no. Sa Ginoo na, di ba? Psalms chapter 24 verse number 1. The earth is the Lord's and the fullness thereof, the world and they that dwell therein. Ang kalibutan ko no, ang pinag-iya sa Ginoo. Og ang nagpuyo sa diini, so kita, apil ta. Everything, including us, belongs to God. And this is a very basic and fundamental principle. Nga angay na itong isil-sil sa itong unhuna. Because sometimes, we forget nga kanideng atong kalibutan, kanideng atong kwarta, kanideng atong kalibutan ng bahandi. Di ni ato sa Ginoo ni. And we spend it as if ato. We spend it as if dili sa Ginoo. No? Ato kalibutan lang giidaan. We treat it as if it is ours. Now, kana bitawng kuan may mga kanang environmental issues or kana environmental concerns, ang ilang approach o ilang drive is ato ning kalibutan. No, we should take care of it. O say mo ingon sad nga kanang sa kuan nga may na lang ni sa future kuno nga generations. No, ang ilang motivation is future generations. And indot man na siya. No? Ang motivation is ang future generations. May na lang kay basig para na makita nga mga matay na kuno tanang mga kuan kay overpopulate over kaning overconsumed, mga kahoy gipamutol, mga tarsier gipang nga matay, so wala na kuno makita ng next generation, so ato i-conserve. So ang mga motivation is para nato o sa future generation. Ang mga Kristohanon, isip Christians, mas grabe atong motivation. Kaya dapat na itong atimanon ang kalibutan. Now, kuan lang ni siya, illustration lang ni siya. Dapat na itong, sa atong, for our purposes of this message, dapat na itong may pag-handle atong kwarta o atong material possessions, not because of us, not even for our future generations, but because this belongs to God. Mas powerful ni ang worldview when it comes to money and material possessions sa mga Kristohanon. Because ang worldview diri, ang reason, ang motivation is ang underlying foundation, reason nga nganong sakto nimo pagakupot ang imong kwarta o imong material possessions and why you should be a good steward of it, which is point number 2, is because it does not belong to you. It belongs to God. Di na imuha. Leviticus chapter 25 verse number 23. Speaking to the Jewish people, so the land shall not be sold forever. For the land is mine, for ye are strangers and sojourners with me. Okay? Mabitaw na nga in Israel's theocracy, in the Pentateuch, you can see nga walay gipanag-iya sa usa ka pamilya or individual, wa sila gipanag-iya nga perpetual, sila tag-iya sa usa ka yuta. Why? Because in the year of the Jubilee, after 50 years, ug ang usa ka yuta na embargo, na remate, or whatsoever, iuli na para nga naay equalization of wealth during those times. So wala gi kanang sobra kayo ka dato dapat unya nasa sobra sa kay ka pobre. Kay ma-equalize man siya after 50 years. Kay panguli man ug unsay allocation mao man utat na plano sa Ginoo sa Israel. Eh, tanang utang impas, no? That is a very interesting topic when it comes to economics of material possessions in scriptures. So mao na siya, wala na practice pero imong tanawon mo na plano untas Ginoo. And mo na yung isulti nga the land shall not be sold forever, for the land is mine. Walay forever gid nga mapasa na sa future generations nga. Ila na, and that is another thing, that is another interesting topic. But the point is, ang ingon sa Ginoo, it's mine. Okay? Look at the prayer of Solomon in when they ilang gidedicate ang temple in 1 Chronicles chapter 29 verse number 11, verse number 14 to 16. Sa isulti niya,
Thine, O Lord, is the greatness and the power and the glory and the victory and the majesty, for all that is in the heaven and the earth is thine. Thine is the kingdom, O Lord, and thou art exalted as head above all. Naa kanimo, O Ginoo, ang greatness, ang pagkangilngig, ang pagkalabawng makagagahom, imo ang gahom, imo ang himaya, imo ang kadaugan, victory, imo ang majesty, for all that is in the heaven and in the earth is thine. Imo tanan ang nasa langit ug ang nasa yuta. Thine is the kingdom, imo ang gingharian. And basically, we just finished the series on the sovereignty of God. Diba? Ang pagkalabawng makagagahom sa Dios sa tanang mga butang, especially when it comes to our salvation. Kani siya an acknowledgement of not only our salvation nga sa Ginoo day gikan tanan, but also everything tanan gikan sa kwarta, sa material possessions. This earth is thine, even the kingdom. I-acknowledge ni Solomon. And he started out sa iyang paghahari as a good king, o sa kahari nga gihatag tanan sa Ginoo ang tanang kaayuhan. O Lord, and thou art exalted as head above all. I-acknowledge niya ang pagkalabaw, magagawang sa Diyos sa tanang mga butang. Verse number 14. But who am I, and what is my people? Kinsa man ko, ingon si Solomon, unsa man ang akong mga tao, that we should be able to offer so willingly after this sort. Ug imo tanawon, sakto kayo ang iyang attitude gani sa iyang gani sa iyang offering. No? Kita mohatag-tag offering sa Ginoo, atong hunahuna nga may na kay nakahatag na gugos Ginoo, nindot na hanap. Salamat ng pastor diha, salamat ng simbahan diha kay naghatag kog offering. Ako pa kay kog offering. Di ba? Maraming atong ipanghambog, no? Atong ikuan nga kahatag ta, maayo kay ta, naka-donate ta, whatsoever. Pero sa attitude diri ni Solomon, kinsa man ko ug ang akong katawhan nga makahatag niini. For all things come of thee, and of thine own have we given thee. No? Marabag ako mohatag nimo Ginoo, kinsa man ko nga mohatag nimo. Nga in the first place, excuse me, di man ni ako imo man ni, ako ra man ning giuli nimo. Grabe attitude no si Solomon, no? Yang kasing-kasing. Di ba? And this is wisdom. This is the right attitude. And it all starts with this. Ang pagkupot, ang saktong pagkupot sa imong kwarta o sa imong material possessions is having the right worldview or having the right attitude. Sakto nga panglantaw sa mga butang. Kaya if you do not have this attitude, ang imong attitude sa imong kinabuhi, sa imong pagkupot, sa imong kwarta o sa imong material possessions, nga imo, ato. So, ang ending ana is, you will not be a good steward of it. Pataka lang kagasto, kay imo bitaw. Di ba? But, if you have this right attitude, like Solomon, verse number 14, yung giingon, saan na mo paghatag nimo? Gani, willingly. Nga imo man ni. All things come of thee, and of thine own have we given thee. Amo rang gihatag Ginoo og unsa imuha. Grabe attitude Solomon, no? Okay? Grabe ang iyang paglantaw. Sakto gyud ang iyang view, iyang world view when it comes to money and material possessions, because it starts with the attitude or the world view or unsaon nimo, unsa imong paglantaw when it comes to your money and material possessions. For we are strangers before thee, verse number 15, and sojourners as we're all our fathers. Kami igo ra gyud min milabay aning kalibutana. Sama ra sa among mga amahan or ang mga nahiuna namo. Strangers rami before thee. Our days on the earth are as a shadow. Ang among panahon nining kalibutana susama ra sa usa ka anino, and there is none abiding. In other words, ningon si Solomon, temporaryo amo ning gi-acknowledge Ginoo nga temporaryo rami aning kalibutana. Okay? And this is also one of the
attitudes that we should have, or atong worldview, or atong approach, or unsa atong paglantaw when it comes to our money and material possessions. Nga temporaryo ra dayta ning kalibutan. We cannot hold on to these things, mga material nga butang. No? Mabitaw na nga dunay wa gyoy na tao aning kalibutan nga ngay gidala. Una yung mga joke-joke ana sa mga sermon illustrations nga ang bata ako no ikatawo ingon jog wa wa gyud ko'y gida aning kalibutan na. Di ba? Wa. Oh. Unya ini kamatay nimo, wa gyud siguro wa gyud namatay nga magkumo ka kupot gyud ba nay kuptan nga kwarta. Wa gyud. Nga naman, abli yung kamot wa madah. And if we realize that do na tay realization na do na ta ana nga kaalam or pagkahibalo gud sa sakto. Because this is right sakto nga paghibaw gud sa sakto. Mao man ni siya ang realization nga ang kanilang mga atong gihuptan karon di day ni ato sa Ginoo day ni. Then everything else will start falling into place. Ang pagsakto nga pagkupot nato sa atong kwarta ug sa atong material possessions. Verse number 16. O Lord, our God, all this store that we have prepared to build thee an house for thine holy name cometh of thine hand and is all thine own. Tanan ning mga among gitukod kay this is ang context ani is about the temple, di ba? Kaning tanan nga gitukod namo para nimo gikan ni nimo. Ug nya kaning tanan mga butang kani among gida nga offering kani tanan is all thine own. Imagine sa attitude ni Solomon when it comes to money and material possessions. Kay pwerte mag yung dato ato niya. Grabe maggihatag ang Ginoo niya. No? Now, if you remember, di ba, nangayo man to kanang ingon man Ginoo niya nga unsa may pangayoon nimo. Wa siya nangayo og material possessions. Wa siya nangayo og mas mudako iyang gingharian. Niingon siya sa Ginoo nga, Ginoo, tagai ko kaalam. Unsaon ko ni pagda ang imong mga tao. Tagai kog sakto nga unsay makabaw ko unsay sakto ug unsay mopili ko unsay saktong buhaton. Kay dili ko angay muda aning mga tawhana. Sa isulti sa Ginoo niya. Kay mao man na imong gipangayo nako, wa man ka nangayo sa kinabuhi sa imong mga kaaway, wa man ka nangayo og katigayunan, wa ka nangayo laing butang, salang ka simple kay nga butang ang gipangayo ni Solomon. Ang saktong unsaon niyo paghibaw kung say sakto, wisdom, og ang pagpili nga makapili unta siya og unsay sakto. Yung Ginoo kay moram ning pangayo, tagaan ti katanan. Tagaan ti katigayunan, tagaan ti ka og tanan. Una nga perting datuan ni Solomon. Later on ato nang mahisgutan as a side note on okay, we are talking about money and material possessions. Unsa jud day kadato si Solomon, grabe day kayo. Now, I'm not saying sakto lang ato pangayong Ginoo, di ta mangimuta mo hatag ang Ginoo mo panalangin siya maayo kanato. That is not the point. It could be nga tagaan kag dagan sa Ginoo kay wa ka na ngayon butangan just like Solomon, and it could be not. Kay siya may labang magagahom sa tanan. Siya may mupiyal, siya may magbuot. Kung kaning tawhana ako ning himuon og milyonaryo, kaning usa taga muon ko ning bilyonaryo, iya man na, gikan man na niya. Kay siya may Ginoo. Siya may tag-iya ning tanan. So kinsay piyalan niya aning mga butanga, di ta kabuot. Di ta nga buotan magay color tagay ko dili. Kay siya may labang magagahom, siya may master. Okay? So dili ka kabuot sa Ginoo og unsay iyang gusto mahitabo when it comes to money and material possessions. But later on to explain nga dunay mga butang nga naaday nganong
although og unsay level sa money and material possessions ihatag sa Ginoo, ang Ginoo may mubuot ana. But there are some principles nga bilin sa Ginoo ning kalibutan na that also affects og unsay level nga ihatag sa Ginoo nato when it comes to our money and our material possessions. Okay. But mga kaigsuonan, the key takeaway for this morning and in this morning's message is kanilang number 1. We will tackle number 2 next Sunday in the next sermon series. As we continue with this sermon series, rather, we are merely stewards of our money and material possessions. Pero ang key takeaway that I want you to understand, nga akong gusto masilsil o masulod sa inyong hunahuna, that all that we have, including money and our material possessions, does not belong to us. It belongs to God. And we need to have this proper attitude and worldview when it comes to money and material possessions. Kinahanglan ni natong silsil sa tungod because this affects makapikto ni sa tanan natong buhaton unya sunod, sa tanan natong makatunan unya sunod, kay mobalik mangyapon dani nga basic principle nga tanan di ay aning kalibutan na di daytoa sa Ginoo di ay. It will affect on how you earn your money, it will affect on how you spend money, it will affect on how you invest money, how you grow money, etc., etc., and how you even distribute your material possessions to your children later on. Makapikto ning tanan. It all boils down to having this right attitude, this right view nga ang Ginoo di ay may tag-iya sa tanang mga butang og wala gyud tay bisag gamay nga angay nga ikaingon nga uy ato ni dapat na to i-claim, kani ato din ning kastuon to ning kuan ako bitaw ni kuan mo nang daghan nga masipyat no. Imagine og ang usa ka pastor magunahon na lang unta na kaning kwartaha di ra ba ni ako. Labi na sad kayo kay nabi uban offering sa simbahan gi-invest og scam. Yun sa man nato pagunahon na. O ato attitude unta di ra ba ni ako? Ginoo ra ba ni? Sugot ba kang Ginoo ani no? Ako ning ibutang diri sakto ba ka ni no? Uban kay siguro wa gyud siguro nag-ampo ato, wa gyud nagunahuna og kuan. Wa gyud nagunahuna og bisag kuan na lang. Wa gyud nangutana. Kaya ang ila greediness na lang, ang pagka-greedy hala sige ibutang didto. Wa gyud nagunahuna, wa gyud konsulta sa Ginoo nga iya man ta tong kwarta. So isa ni tabo, boto, scam, ilad. Di ba? Mga kaigsuonan, wa naman tayo igong panahon. Sa ngalan na lang sa mga pastors for the Masters Community Fellowship Church and Ministries, the Masters Bible Institute, www.mastersfellowship.net o sa atong Masters Bible Institute, pwede nyo bisitahan ang website mastersbible.institute. O niya, pwede sa inyo bisitahan ang atong Facebook page para masundan na to ang especially when it comes to natin bagong sermon series. Tanawan lang nyo sa Facebook Masters Fellowship, facebook.com/Masters Fellowship, o sa The Masters Bible Institute, facebook.com/Masters Bible Institute. O niya, pwede niyo ato ang atong YouTube, pwede niyo like dito. O niya, nasa dito ang atong previous nga sermon series on God's Sovereignty in Salvation. Naka-series na to dito ang playlist. O niya, pwede ninyo ma-download dito, pwede ninyo ma-review. Kato importante nga topic when it comes to soteriological issues, or rather about soteriology or about the doctrine of salvation. And pwede sa ninyong ang atong mga mensahe o dili lang ako ang mensahe sa atong mga pastors sa The Masters Community Fellowship Church and Ministries, pwede mapaminawan sa The Masters Reform Radio na dihay link. But if you go to our website in mastersfellowship.net, under Ministries, you can click on Masters Reformed Radio. O niya, pwede niyo maklik dito. Kani nga mensahe madunggan ninyo dito. At the same time, mensahe sa ubang mga pastors nasa dito. O niya, si Pastor Reyes nasa siya bagong program every Saturday entitled Heartbeat para sa mga youth on mga issues at mga gugma to ilang gitakol dito. O niya, nasa may bagong gi-come up nga murag talk show, radio talk show dealing with contemporary theological issues, mga issue kalabot sa
Christianity, etc. Titawag na mo ni Pastor Reyes of the Berean Project. So every Wednesday na siya starting to air on the Masters Reform Radio on Wednesday at 9 p.m. Unya doon ay replay. So magsugod na karong Wednesday. Unya you can also download the app sa Masters Reform Radio for Android. But if wala mo add app rather, labi na sa mga iPhone users, pwede rin mo ato sa website sa Masters Community Fellowship Church and Ministries. Pwede nyo mapaminawan dito, or you can visit the link, or even the Masters Reform Radio page. Kaya mo masang i-post dito ang mga segment or mga programs, like for example the Berean Project or Heartbeat na dito, and kaning mga wali na to. Okay, so see you next week for the same module number 11, money and material possessions, lesson number 1B. Before we go, shall we pray? Father, salamat Lord sa kabuntagon, salamat Lord sa imong pulong, salamat Lord sa pagpahinumdum namo nga kaning tanang dili din ni amo Lord, imuha din ni hinaut nga masilsil ni sa mga nahuna, hinaut Lord nga kaning thinking, way of thinking amon tani nga maaplikar sa mong kinabuhi, dili lang mulusot sa mong mga pikas-pikas dunggan, kung dili Lord amo ning masilsil sa mga nahuna o sa mong kasing-kasing, kanya amo ning ma-apply sa mga daod-law nga kinabuhi. Kay diri man tanan magsugod Ginoo. Tanang dugong himaya among giuli dahan nimo sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay, so see you next week for lesson number 1B.